Okay, magandang araw sa inyo. Ang video ito ay magiging parang part 2 ng previous video ko regarding doon sa amplifier and speaker matching. Okay? Recap lang, konting recap lang. I-ano ko din yung link ng video na yon sa description below. Okay? Konting recap lang muna. Doon sa previous video, so na-discuss na natin yung pagkuha ng RMS power ng isang amplifier or speaker. So, pinaliwanag ko doon kung bakit kalahati ng max power is the RMS power, automatic na yon. So, meron akong mga computation doon, explanation kung bakit nagkaganon. So, pag bibili tayo ng mga speakers, 'di ba? Ang nakalagay lang talaga sa kanya is kung ilang watts lang. Walang nakalagay kung ano ba 'yon, kung max power ba 'yon or continuous power or RMS power. So especially itong RMS na to, bihira kong makita sa isang speaker. Kaya minsan nagkakaroon ng confusion kung ano nga ba ang talagang real power ng speaker na binibili natin. So siguro dahil sa marketing strategy na rin lang naman, so kaya masyado nilang hinahype yung power o yung kakayahan ng kanilang binibentang speaker, kaya masyado matataas yung nilalagay nila. So pero kadalasan din naman nakikita ko is max power talaga siya. So automatic, kalahati nun RMS power. So sa continuous power naman, so nakikita natin yun sa mga sa data sheets or specification sheet ng mga produkto na binibili natin like amplifier na speaker. Yung continuous power na yun is 1/4 of the max power. So halimbawa 1000 watts yung speaker, so may nakalagay sila dun sa specification sheet na 250 yung continuous power. So, ang tingin ko doon, guys, is parang safety na rin lang ng mga manufacturer para, kumbaga, hindi sila masisi, diba? Kasi binigay namin dyan, continuous power, 250 watts lang. Yun lang yung kaya niyang i-sustain in a longer period of time na ginagamit natin yung speaker. So, para hindi masira ka agad, hindi ka masunugan. Okay. So sabi ng iba, sabi ng karamihan experts, yung amplifier daw, yung wattage ng amplifier daw na bibilhin natin is must be twice the power of the speaker. So okay naman yun, guys, kaso nga lang para sa akin medyo may kaakibat na safety issues yun. Kinakailangan meron kang nitong tatlo na to na trick, no? So, kailangan alam mo yung ginagawa mo. So, nandoon na lahat yung gain staging, proper gain staging. Tapos, kailangan ma-avoid mo talaga yung clipping ng talagang wag na nating hahayaan na mag-red pa o mamula pa yung mga VU meter natin dyan. Yung clipping signal indicator ng amplifier, yan. So, pangalawa, kailangan matalas yung pandinig natin. So, ano ba yung kondisyon ano ba yung status ng tunog? So, basag na ba? So, kadalasan doon sa subwoofer na experience ko na lumalagapak yung tunog pag medyo na overdrive mo. So, kailangan mo na magbawas. Okay? Especially kung naka-bridge mode ka. So, hindi talaga basta-basta mag-clipping, iilaw yung clipping indicator ng amplifier mo kasi naka-bridge mode ka nga. So, pero, yun pala, basag na yung tunog mo. So, nagkakaroon na ka na ng distortion. And then, yung pangatlo, yung disiplina. Ito yung pinakamahirap. Kasi kadalasan sa mga audio tech, hindi na ko kontento. So, parang, bitin pa rin. Parang dito sa part na to, na nasa dulo ka ng event center, parang ang hina pa rin ng dating. So, parang nabibitin ka lagi. So, ang tendency, talagang
buboost mo pa yung signal mo, pipihitin mo pa lalo, ipupush mo pa yung faders mo para lang ma-achieve mo yung gusto mong tunog, especially doon na sa part ng likod. Yun ang nagiging problem. Temptation talaga guys, yung volume. Kasi ang strategy pag ganito yung setup na twice ang power ng amplifier sa speaker is to limit the volume ng amplifier para mag-match sila doon sa capacity ng voltage capacity ng speaker. So, wag natin kalilimutan kasi na yung mga equipment natin is may mga ibang parameters pa yan na kailangan natin i-consider. Like the voltage and the ampere or the current, the amperes. Ngayon, kunyari, 'di ba? Nandun na rin sa ulitin na lang natin, no. So, yung speaker mo na 500 watts RMS. So, pwede mong makuha yung limit niyan. Yung voltage niyan. No? Voltage limit. Okay? Ang formula lang naman yan, using Ohm's law guys, is para makuha mo yung voltage. Voltage is equals to square root of power. Power times resistance. So just imagine guys, kung meron kang tawag dito, pag meron kang speaker na 500 watts. So magiging square root of 500 times 8 ohms. Times 8 ohms. Hindi magkadugtong yung 8 ko na. Okay. Times 8 ohms. Ang voltage na lalabas dito is 63.2 volts. 63.2 volts. Yan yung capacity ng 500 watts mo na speaker. Okay. Just imagine, kung ang amplifier mo is 1,000 times 8, ang lalabas na voltage nito is 89. Ang kaya niyang i-produce, 89.4. Ayan. Ayun. 89.4. So, masyadong nasa 20, ilan ba? 20 plus something yung difference, 20 volts. So, kasabay din yan, tataas guys, yung directly proportional sila. Yung voltage, pag tumaas yung voltage, tataas din yung current. If you keep on pushing your volume. Just imagine kung hindi mo ma-maintain yung volume ng amplifier mo, which is twice the power of the speaker. Meron kang difference sa 20 plus volts. 20? Ilan ba yung difference nito? 63.2 minus 26. Nasa 26.2 ang difference na voltage. So, magkukos na ito ng heating doon sa voice coil ng speaker mo. Okay? Alam naman natin, di ba, pag yung speaker nasa loob ng box, yung hot air na napoproduce noon, so papainitin niya lang ng papainitin yung loob ng speaker box mo, na hindi naman talaga yan makakalabas guys, especially kung L-ported ka. Yung hot air is, isipin natin, less dense yun, so laging nasa taas yung hot air, nasa baba yung cold air. Kung L-ported lalo na, kasi nasa baba yung vent or yung anong tawag dito, yung port nung box mo. So talagang nag-accumulate lang yung init doon sa loob ng speaker. So delikado, lalo na kung matagalan yung tugtugan, talagang pwede kang masiraan ng speaker, no? So pero so far, okay naman talaga yung gano'n na kasi ano ba yung sinasabi ni Google tungkol dyan sa twice the power. So, yun nga, unang-una, headroom and dynamic range, yung advantage siya, no?
A higher wattage amplifier can handle sudden peaks and transients in music without clipping or distorting, meaning the sound remains clean and powerful even at high volumes. Ayan, yun yung pinakang main niya. Yun talaga lagi kong nakikita is yung headroom. Okay? And then more on speaker control kasi nga medyo may pagka-tight yung napuproduce ng sounds. So yun nga lang, kailangan mo talaga siya na mabantayan yung volume. Okay? So pagdating naman sa safety ng amplifier natin. Well, anyway, yung talagang nakaka-affect ng amplifier natin is yung impedance ng load. Okay, kung nasa 8 ohms ka lang naman, so masasabi ko nasa normal working condition pa yung amplifier mo. Kasi the more na bumababa ka ng impedance, the more na kinakamand mo sa amplifier to work harder than usual. So, 'di ba, na-ano ko na rin yan, na-discuss ko na rin yan doon sa previous sa previous video ko. Kung ano yung nangyayari pag naka 4 ohms load ka. Wait lang, kuha lang tayo ng pang-erase. Wait lang. Eraser natin, tissue lang. Okay. Pag bumili ka ng amplifier, kunyari ang target mo is magpo 4 ohms load ka. Pag bumili ka ng amplifier, mahalata mo, ito ay observation ko to guys Isa sa mga observation ko, ba natin ng konti. Ayan. Isa sa mga observation ko, pag yung amplifier is kaya hanggang 4 ohms at 8 ohms, kunyari, yung power niya is paano ba tayo? 750 times 2 watts RMS. Okay? Ang mangyayari guys, kung hanggang 4 ohms load lang ang kaya ng amplifier, sa 4 ohms load, hindi siya madodouble. Ang mangyayari, hanggang 1,100 watts lang ang kaya niyang i-produce. 1,100 times 2. Yun lang at 4 ohms. Yun lang ang kaya niyang i-produce. Okay? So meaning, kung may speaker ka na 750, kasi nung naka 8 ohms ka pa na sabi mo, okay, pinantay mo lang, 1:1 mo lang. Bibili ako ng amplifier na 750 watts times 2. Kailangan ko ng speaker na 750 watts din. So, ang mangyayari, pag nag 4 ohms load ka, okay, ang mangyayari dito guys, yung 750 watts na speaker mo, pag pinarallel mo, makaka-receive na lang siya ng tigtag pa 550 watts. Yun yung doon, yun magkakaroon ka ng problema kasi kakapusin ka na. So hindi na 750 watts yung speaker mo. So magiging 550 na lang. Kasi hanggang 4 ohms lang ang kaya ng amplifier mo. So I suggest, humanap ka ng kung ganito na yung naging setup mo, na unang setup mo is ito na 750. Humanap ka ng amplifier na kaya hanggang 2 ohms. Kasi guys, pag yung amplifier na mabili mo kaya hanggang 2 ohms, magiging ganito yung scheme. At 4 ohms load, madodoble siya. Magiging 1,500 siya. Times 2. So as is pa din yung marireceive ng each speaker mo pag nakaparallel. Kasi yung kadalasan sa mga amplifier na kaya hanggang 2 ohms load at 2 ohms load, hindi niya na madodoble yung 1,500. No? So ang lalabas niyan is kalahati na lang ng 750 guys.
So, kalahati ng 750 is 375. So, magiging 1,000. Wait lang. Hindi na siya magiging 3,000 eh. So, magiging 2,000. 50 times 2.5. Magiging 1,875. Tama ba? Times 2. So, ganyan na lang lalabas yung sa 2 at 2 ohms load ba? Tingnan ko kung tama ba to. 1,500. Wait lang at double check ko lang. times 3 pala, sorry. Times 3, 600. 750 times 3. 2,250 pala guys, sorry, 2,250. Magiging 2,250 na lang siya. 2,250 times 2. Ayan. So dito, pag nasa dulo na, 'di ba? Pag kaya niya hanggang 2 ohms dito, pag nag 2 ohms load ka na hirap na yung amplifier mo. So, ang advice is, ang tip ko lang dyan is, para hindi hirap na hirap yung amplifier mo, kung wala kang planong mag 4 ohms load, so bilhin mo yung amplifier na hanggang 4 ohms load lang. Para yun, safe pa din yung amplifier mo, no? Pag may plano ka na hanggang 4 ohms load ka, ang target mo, bilhin mo yung amplifier na kaya niya hanggang 2 ohms load. Kasi yun yung magiging parang headroom mo rin na hindi mo mafu-fully utilize yung capability ng amplifier. So, lalabas niyan hanggang 80% utilization ka lang. So, kasi yung amplifier na kaya hanggang 2 ohms load pero ginamit mo siya sa 4 ohms load. So, safe yung amplifier natin dyan. Hindi ka basta-basta masisiraan. Pero, pwede naman guys, pwede man naman. Kasi gusto mo naman ma-maximize yung binili mo kasi mahal. Pag mahal yung mga amplifiers na kaya hanggang 2 ohms load. Pwede naman. Pero kailangan mo mag-introduce ng additional ventilation, yung mga ganon. So, proper preventive maintenance ng equipment, ng amplifier. Kasi, in time, nag-accumulate ng dust yan. So, natatakpan yung mga ventilation, yung mga tawag dito. Natatakpan yung mga butas ng mga amplifier dahil sa dumi. So, yun. So, I advise siguro kung bihira mo lang naman gamitin, so malimit yung event, malimit yung service mo, siguro once a year. So, parang binisita mo na rin lang yung laman niya. Baka may nakatira na mga insekto dyan, na may binahayan na yan ng puti or whatever. Mabibisit mo na naman siya. And then, yun nga, pinaka-the best yung proper ventilation. And then, kung kinakailangan, lalong-lalo na, kung gagamitin mo ng sagad dyan, kung halimbawa yung amplifier mo is hanggang 4 ohms load lang ang kaya, so ginamitan mo siya ng 4 ohms load, mag-introduce na, kailangan mo na talaga mag-introduce ng external, yung parang support, air ventilation, para matulungan na ma-dissipate ka agad yung heat. So, meron din yan, guys. Siguro gagawa din ako ng susunod na video. Sa susunod na video ko, i-discuss ko yung papaano ba, ano ba yung tamang airflow ng isang amplifier. Kasi, yun nga, meron din akong issue ngayon dito sa 3 kong amplifier. Kasi, magkaiba sila ng airflow. Naiiba yung isa. So, i-share ko din sa inyo kung paano ko siya gagawin. No? So, ayun, sana may natutunan tayo dito sa ating topic ngayon. So, kung umabot ka dito sa
part na to ng video. So please consider to subscribe for more. Okay? So paalam pansamantala guys. See you on my next vlog. Thank you.